Habang nag-uusap-usap ang mga kasambahay ng mga kabalyero sa kanilang kusina, bigla naman ang pasok ni Pasing, ang mayordoma ng mga kabalyero, at agad silang pinatahimik. Pinagsabihan niya ang mga ito na magsilbi ng maayos sa burol ng kanilang amo dahil siguradong mga malalaki at importanteng mga tao ang mga bibisita sa lamay ng kanilang Senyor Pablo. At agad din itong umalis. Tinawagan naman ni Marcelo si Don Facundo upang itanong kung matutuloy ba ang kanilang transaksyon. Subalit, malungkot na sinagot ni Don Facundo si Marcelo at sinabing wala muna siyang oras para sa mga ganyang bagay dahil pinatay ang apo niyang si Pablo. Laking gulat ni Marcelo sa kanyang narinig at hindi makapaniwala sa nangyari kay Pablo. Kaya tinanong agad ni Marcelo si Don Facundo na kung gusto niya ay hahanapin nila ang pumatay. Sinagot naman siya ni Facundo na wag na muna at nag-iimbestiga na din naman ang mga pulis. Hiniling niya na hayaan muna nila siyang magluksa, bagay na sinang-ayunan naman ni Marcelo. Ngunit sinabihan siya ni Don Facundo na hindi sila pwedeng huminto at ituloy ang nakaplanong transaksyon. Sumagot naman agad si Marcelo na siya na ang bahala doon at ibinalita din niya na nakausap na niya ang taong tinulungan nilang makalaya na walang iba kundi si Tanggol at magkikita sila kinabukasan din. Gayunpaman, sinabihan ni Facundo si Marcelo na bago iharap sa kanya ang taong iyon, siguraduhin di kalibre siya, kaya may isa munang taong susubok sa galing at talento ni Tanggol. At alam na agad iyon ni Marcelo kung sino ang tinutukoy ni Facundo, kaya sinagot niya ito na siya na ang bahala. Puno ng galit na ipinangako ni Don Facundo sa kanyang apo na si Pablo na ipaghihiganti at dadalhin niya sa impyerno ang pumatay sa kanya. Takot na takot naman si Emong sa nagawang pagpatay ni Tanggol sa 2 tauhan ni Olga na itinapon nila sa dagat dahil siguradong lulutang ang mga ito kinabukasan. Iniisip ni Emong na kung mga tauhan ni Pablo ang napatay ni Tanggol, baka balikan naman sila. Kaya sinabi ni Tanggol na sa palagay niya ay hindi mga tauhan ni Pablo ang mga yon, kundi may kinalaman kay Mokang. Dahil sa sinabi ng isang tauhan ni Olga bago siya patay ni Tanggol, na hindi si Alberto ang pumatay kay Mokang. Pero binawi muna ni Tanggol ang usaping iyon at sinabing hindi yun ang mahalaga sa ngayon. Ang importante ay napatay na niya si Pablo at napaghiganti na niya si Bubbles. Laking gulat ni Emong sa sinabi ni Tanggol sa pagkakapatay niya kay Pablo. At sumang-ayon naman si Bubbles sa ginawa ni Tanggol dahil para sa kanya, yun ang nararapat kay Pablo. Pero tinanong ni Bubbles si Tanggol na kung patay na si Pablo, sino ang mga taong sumusunod kay Emong? Sinagot siya ni Tanggol na hindi niya rin alam sa ngayon. At isa lang ang natitiyak niya, ang nakaganti na si Bubbles. Tinanong ni Emong si Tanggol kung sigurado ba siyang hindi siya nakilala nung pinatay niya si Pablo. Sumagot naman si Tanggol nang hindi dahil pinag-aralan niyang maigi ang lugar bago niya ito pasukin. Sinigurado din niyang nasira niya ang lahat ng CCTV. Ngunit hindi pa rin maalis kila Emong at Bubbles ang mag-alala na baka balikan sila ng pamilya ni Pablo dahil nakilala siya ng lola ni Pablo bilang si Samantha nung araw na ipinakilala siya nito bilang nobya. Kaya sinabi ni Tanggol na wag muna silang babalik sa bahay nila Bubbles at manatili muna sa bahay ng kanilang kaibigang si Jelly dahil siguradong mas ligtas sila doon. Sa mansyon ng mga kabalyero, tinawagan ni Bettina ang tatay ni Pablo para ibalita na patay na ito at hinihiling na dapat ipaghiganti niya ang anak niyang si Pablo. Samantala, sa bahay nila Rigor, patuloy na nag-uusap ng masinsinan ang mag-amang Rigor at David. Sinabi ni Rigor kay David na wala na siyang nakikitang pag-asa pang sumaya ang kanilang pamilya. Sinagot naman ni David ang kanyang ama at sinabi na lilipas din ang mga problema, basta't wag lang daw babalik ang mga taong nagbibigay sa kanila ng problema. At sinabi din ni David kay Rigor na wag siyang mag-alala at konti pang ipon ay yayaman na sila. Makakalipat na sila sa isang magandang bahay na kung saan ay mamumuhay sila ng tahimik.
Masaya si Rigor sa sinabi ng anak, ngunit pinaalala niya rito na wala siyang responsibilidad sa kanila kundi sa sariling pamilya lang niya. Sumagot naman si David na gusto lang daw niya suklian ang pagsasakripisyo nito para sa kanya. Kaya lalong nakumbinsi si Rigor na tanging si David lang ang matinong miyembro ng kanilang pamilya. Matapos maubos ang tig-isang boteng beer na kanilang iniinom, nagpaalam na si Rigor kay David na magpapahinga na siya at sinabihan din niyang magpahinga na rin ito.